Mga katambay, mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambay Makabayan. Samahan niyo po inyong likod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Umpisa na po natin, komentuhan po natin ito mga katambay na hindi po ibinabalita ito, lalong-lalo sa mainstream media. Ito pong nangyayari po sa ating bansa, lalong-lalo sa ating mga teritoryo. Naagawan daw po tayo mga tambay. Nawalan po tayo ng isang isla na tinatawag na Sandy Cay mga tambay. Dito po sa pamumuno po ng tinatawag na gumagamit daw po ng pulburon ang Pangulong Marcos Jr. mga tambay. Pakinggan po natin si Harry Roque kung paano po nawala sa panahon po ni Pangulong Marcos Jr. ang ating isla. Iba naman po tayo. Ayan. Nangyari na nga ang sabi kong mangyayari. Nawalan po tayo ng teritoryo sa ilalim ni Marcos Jr. Nasiwalat po, pero hindi masyado binibigyan ng diin na administrasyon na nawala sa atin ang Sandy Cay. Yung Sandy Cay po yan, nasa loob ng 12 nautical miles ng Kalayaan Island. So kung tayo po ay magwawagi at sasabihin ng hukuman na tayo mayroong titulo sa Sandy Cay, sakop po ang sa Pag-asa Island pala o sa Pag-asa Island, at within 12 nautical miles itong Sandy Cay ng Pag-asa Island, kung tayo magwawagi at sasabihin ng hukuman, at kinakailangan po dali niyan sa hukuman hanggang hindi po yan nadidesisyonan ng hukuman o ng arbitration, wala pa pong kahit anong legal basis para sa kaninong nag-aangkin sa mga isla na sa kanila nga yung mga islang inaangkin nila. Kinakailangan dali niyan sa International Court of Justice o di naman kaya sa binding arbitration na hindi mangyayari sa lalong madaling panahon, no? Pero ang punto, nawala nga po yung islang yan kasi itong Marcos Jr. nagtatapang-tapangan. Ang akala niya, sasaklolo si Tatay Trump sa kanya na kapag siya'y nakipaglaban sa China, I will be there. My support to you is ironclad. Ironclad my ass. Nawala na tayo ng isla. Nung panahon ni Ramos, nawala sa atin ang Mischief Reef. Panahon ni Noynoy Aquino, nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Panahon ni Marcos Jr., nawala sa atin ang Sandy Cay. Pero wag po kayo mag-alala. Miski inkompetente at palpak ang Marcos Jr., ang law naman po sa international law, kung mapapatunayan natin na tayo talaga may titulo sa Pag-asa Island, baliwala po yung pag-occupy ng China dyan kasi nga, you cannot gain territory through the use of force. Kinakailangan sa legal na pamamaraan. Pero habang nandyan po Marcos Jr., hindi po tayo makakaabot dun sa judicial settlement dahil hindi papayag ang China. Kung kayo ang China, papayag ba kayo? Hawak nyo na yung isla. Sa totoo lang, kapag hindi tumigil itong Marcos Jr. at talagang i-provoke ang China para lang sumaklolo ang Amerika na sa ganung paraan na Amerika isusuporta sa kanya, baka pati Pag-asa mawala sa atin. Itagaan nyo yan sa bato. Sinasabi ko ngayong araw, pag nagpatuloy itong ginagawa ni Marcos Jr., pati Pag-asa Island kukunin ng China. At kung sa pagkakaakala ni Marcos Jr. na sasaklolo si Tatay Trump, ano nangyayari ngayon sa Europe? Umatras na nga ang Amerika dun sa pag-uusap na kapayapaan sa Ukraine. Bahala na kayong mag-gira-girahan dyan. Bahala ng Europa sa kanyang seguridad. Wala na kaming pakialam dyan. O ano ngayon? Nasaan ang ironclad support na inasahan ni Marcos Jr.? In the first place, paano ka naman bibigyan ng ironclad support ng Tatay Trump? Galit si Trump sa mga naghihit-hit ng powdery white substance. Abay, inoperan nga niya ang Mexico, gamitin mong hukbong sandatahan ng Amerika para labanan yung mga drug lords. Kamping-kampi si Tatay Trump dun sa war against drug ni Tatay Digong. At kaya nga, galit na galit si Tatay Trump sa ICC. Hindi lang dahil kinasuhan yung mga liderato ng Israel, kundi kinasuhan din si Tatay Digong na talaga namang ginagaya ngayon ni Tatay Trump yung kanyang war on drugs. Gumising ka. Huwag mo tayong karad-karin sa gera para lang makuha ang suporta ng Amerika. Hindi mangyayari yan. Kasi tanggalin mo muna yung bisyo mo. O kung hindi man, patunayan mong nagkakamali kami lahat sa suspensya na ikaw ay bangag. Paano? Sa pamamagitan ng hair follicle test. Pag ikaw... Yan mga tambay, mahaba pa po yan. Yan, nawalan po tayo ng isla mga tambay.
nawalan po tayo ng Sandy K, mga tambay. Sa panunungkulan po ng napakatapang na Pangulo, mga tambay. Sa pangunguna po siyempre ng Pangulo ng Pilipinas na sinasabing gumagamit daw po ng pulburon. Ayon mismo kay Tony Roque. Nakakalungkot lang, mga tambay. Kitapang-tapang po natin. Nung panahon po ng Pangulo ng Amerika na si Joe Biden ng Democrat, ang tapang po natin, di ba? Talagang handang-handa na tayo. Iniintay na lang natin suporta ng Amerika. At nagdala na nga ang Amerika sa ating bansa ng mga missile, di ba? Yan din ang sinasabi ng kapatid na Amy Marcos na sa Ilocos ay meron na daw pong mga missile doon, naka-prepare para sinasabing anytime kung pumutok man ang digmaan ng China at Pilipinas ay meron na daw pong suporta na galing sa Amerika. Pero wala. Nada. Kaya nga sinasabi, nasa inyong yung ironclad na pinagmamalaki na support ng Pangulong Marcos sa Amerika. Nada. Kaya nakakalungkot po, mga tambay. Yung sobrang tapang at ayaw makipag-usap sa China. Ano po nangyari sa sobrang tapang po ng Pangulo, mga tambay? Nawalan po ng isla ang ating bansa. At hindi lang po sa kanya nawalan. Sino? 3 presidente po ang sinabi ni Attorney Roque na nawala po, mga tambay. Ano po? Yung panahon po ni Pinoy, ang nawala po Scarborough Shore. At panahon daw po ni Pangulong Ramos, yung misship o yung misship reef na tinatawag, mga tambay. Nakakalungkot, mga tambay, na nangyayari sa ating bansa, mga kabayan. Ang nangyayari sa ating bansa, dinala tayo sa issue ng corruption, issue ng pamumulitika, issue ng katapangan sa China. Napakatapang po natin. Bakit kaya sobra rin yung tapang natin sa China? Bakit kaya? Dahil naiipit kaya yung pera nila sa Hong Kong? Yung ginto nila kaya? Kaya sobrang tapang din natin sa China? Natahanda nating girahin? Dahil nung panahon ni dating Pangulong Duterte ay wala pong naagaw na teritoryo ni isa sa ating bansa dahil nakikipag-usap ng mapayapa at maayos. Kaya po walang nakukuhang isla, mga tambay. Malayang-malaya ang bawat bansa makapasok, makalabas sa mga sinasabing mga pinag-aagawan teritoryo. Pati ang mga ating mamanging isda ay malayang-malaya na nakakapangisda. Hindi katulad ng panahon ni Pinoy na masyado rin pong iringan dyan. Kaya nga po nawala yung ating isla na Scarborough Shore, mga tambay. Yan po ay nasasako po yan. Sa ating 12 nautical miles, na malapit po yan sa ating Pag-asa Island. Kaya nga po sinasabi ni Tony Roque, pagka nawala pa ang ating Pag-asa Island, patay kang bata ka. Mga tambay, wala. Sunod-sunod na. At ang iintayin pa natin ay yung desisyon dahil dadalhin natin ito sa International Court of Justice. Kailan pa yan lalabas ang mga desisyon yan? At napakahirap pong paalisin ang isang bansa, lalong-lalo ang China, pagka sila'y nakapwesto na. Dahil alam naman po natin ang nagiging issue po dyan sa karagatan. Mapapaalis mo lang ang bansa na kumubkob niyan. Saan? Sa puwersa. Kailangan mo ng puwersa. Kailangan mo silang itaboy, girahin. May sapat po ba tayong gamit, mga tambay? Wala. Kaya nga po, matapang lang tayo dahil nga po, susuportahan tayo di umano ng Amerika. Dahil yan yung mga pinangako nung nakarang administrasyon sa pangunguna po ng presidente na si Joe Biden nung panahon ng Democrat. Di po ba? Natalo po sila . Di po ba? Iba na po ang pulisiya ng Amerika ngayon. Galit na galit po sa pulburon, mga tambay. At nagugustuhan po yung war on drugs. Yung war on drugs na inumpisahan po ni dating Pangulong Duterte, 'di ba? Yung war against drug, yung war against drugs ang inumpisahan niya. Gustong-gusto ni Donald Trump. Kaya nga yung napakalaking drugs sa Mexico, 'di ba? Dahil diyan po laganap ang mga drug lord diyan. Ano sabi Donald Trump? Ipahihiram niya ang sandatahan lakas po niya ng Amerika para tulungan masugpo ang mga drug lords sa Mexico. Di po ba? Kaya po,
paano makakakuha ng tulong at support ang Pangulong Marcos? Meron din siyang issue na gumagamit ng pulburon. Sige nga. Kaya nga, biniro pa siya ni Atty. Roque. Patunayan mo muna na hindi ka gumagamit. Magpa-drug test ka muna. Di ba? Na nga sa buhok, yung hair follicle drug test. Patunayan mo na hindi ka gumagamit yan. Di ba? At patunayan mo yan kay Donald Trump para makakuha ka ng suporta. Kaya lang, hindi pa rin Kasi hindi na po yan ang pulisiya ng bagong presidente ng bansa. Nakita rin po natin ang mga pulisiya niya. Ganon din po si Atty. Roque na nakita po, sinabi po sa atin na umatras na rin po sila sa support dahil napakagastos po kasi ng giyera. Alam naman po natin yan. Pera po ang sinusunog dyan at buhay po ang nasasayang dyan. Pera, buhay. At syempre, ang bansa ay nasisira. Napakahirap bumangon ang isang bansa kung ito'y sirang-siran at durog na durog. Bago ka makabangon ay bibilang po ng napakaraming taon para makabalik muli ang iyong bansa. Mga kababayan, napakahirap po. Ang ating bansa, dadalhin mo sa giyera na mahirap na nga. Namumblema na nga tayo sa bilihin. Dinadaan na nga lang tayo sa 20 pesos ng bigas panahon ng kampanya. Di ba? Tapos ngayon, walang hindi po pwede kasi puro tapang. Walang maidudulot sa bansang tapang. Lalong-lalo kung humihiram ka ng tapang sa pulburon. Yung pulburon na nagbibigay sa'yo ng tapang. Mga kabayan, kaya nga po yung nasasabi natin, yung nasasabi ko, may pumutok po kasing money laundering sa Hong Kong. Ang Hong Kong po sako po ng China yan. Sako po ng bansang China ang Hong Kong. Pumutok po dyan yung kayamanan nila na tinatawag na kasama yata sa ilgatin nila yan na 350 tons na $100 million ang halaga niyan. Mga tambay, naiipit po. Iniimbestigahan po ng Hong Kong at kasama po ang Taiwan sa mga investigasyon dyan. Sige nga, paano matutuwa ang isang pamilya Marcos kung ang kanilang mga kayamanan ay nasa Hong Kong at ang Hong Kong ay nasasakop ng China? Sige nga, gigirahin mo talaga yan, di umano. Dahil napakaraming pera ang involved at talagang hihingi ka yata ng tulong sa Amerika para girahin yata ang China dahil una-una may kayamanan ka sa China. Napakaraming kayamanan na itinago pala ron, lalo ang ginto. Sige nga, kaya lang matalino po. At matalino po ang mga Pilipino. At marunong po yung nasa itaas. Lahat po ng ginagawa po nila ay nabubunyag. Di po ba? Nabubunyag po lahat Kaya nga po yung ginawa nila sa dating Pangulong Duterte, nabunyag po kidnapping, pamumulitika. Gamit ang ICC, di ba? Ang ICC, galit po ang Amerika dyan dahil nagagamit sa politika yan. Ayon sa Amerika. Di po, galit sila. Kasi pinakuha o hinatid o pinakidnap di umano ng pamahala natin. Galit na galit sa droga o sa pulburo ng Amerika. Tapos hinahangaan pa ng bansang Amerika, lalo-lalo ng Pangulo nila ngayon na si Donald Trump, yung ginawa na yung war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Nakita niyo po, yung magandang ginawa ni Pangulong Duterte, hinangaan po ni Donald Trump, pero yung nasa atin na may issue ng pulburon, hindi niya po hinayaan, hindi niya po hinangaan dahil may issue po siya ng pulburon. Nakita niyo po yung pagkakaiba? Yung mismong Pangulo natin dito, siya ang may problema. Hinangaan sa ibang bansa ng leader na napakalaking leader at napaka-powerful na leader ang humanga sa dating Pangulong Duterte sa ginawa niya war on drugs. Di ba? Nakita niyo po? Samantalang meron tayong presidente, itinapon mo lang yung hinangaan sa buong mundo. Unang-una na ang Amerika, ang Pangulo ng Amerika na si Donald Trump. Kaya mabubuisit talaga sa iyo ang Pangulong Trump. Sa iyo mabubuisit. Yung hinahangaan niya, pinakidnap mo, ipinatapon mo pa sa The Hague, sa Netherlands, sa ICC. Matutuwa ba sa iyo Amerika? Baka, hindi mo ba? Kaya yan, kailan po kaya papuputokin ng mainstream media yan, mga kabayan? Itong pinaputok ni Atty. Roque na nawalan po tayo ng isla o island o teritoryo na Sandy Cay na sa panunungkulan po ng Marcos, mga tambay. Lagi po natin naririnig sa balita, puro tuta ng China. Maka-China. Huwag tayo sa maka-China. Tuta ng China.
Duterte, tuta ng China. Maka-China. Huwag nating iboto ang maka-China. Pero yung hindi maka-China, nawalan tayo ng isla. Mga tambay. Hindi siya maka-China, galit sa China. Dahil merong pera sa China na money laundering issue na 350 tons of gold at nagkakahalaga daw po ito ng $100 billion. Galit na galit sa China ang pamilya o ang Pangulong Marcos dahil may issue po ng ginto sa China, sa Hong Kong. Samantalang yung sinasabing tuta ng China ay wala pong issue ng ill-gotten at money laundering sa China. At hindi po naagawan ni isang teritoryo nung panahon po ng Pangulong Duterte. Wala po siya. Si dating Pangulong Duterte ay hindi po naagawan ni isang teritoryo ng 6 na taon. Samantalang siya, 3 taong nanunungkulan, nawalan na po tayo ng Sandy Cay. Panahon ni Pinoy, Scarborough Shore. Kay dating Pangulong Ramos, yung Mischief Reef. Nakita niyo po ang pagkakaiba. Pero pagdating sa media, mga tambay, kay bango-bango at kay galing-galing ng isang Pangulong Marcos, mga tambay, matapang, pero wala na maibubuga ang tapang. Kung talaga ikaw ay matapang, bakit ka naagawan ng Sandy Cay? Nakita nga, bakit nawala sa iyo ang ating teritoryo o isla na Sandy Cay? Sige nga, kung ikaw ay matapang at sinasabi mong ikaw ay lalaban, ipaglalaban mo ang teritoryo natin, wala silang makukuha. Yan ang sinasabi, ipaglalaban natin ang teritoryo natin, wala silang makukuha. Pero, nakuha na. Meron po ba silang nagawa? Meron po ba nagawa ang Pangulong Marcos na makuha na po ng China itong Sandy Cay? Meron po ba? Wala. Samantalang kay dating Pangulong Duterte, dahil nakikipag-usap siya sa mga bansa, lalo sa mga kapitbahay natin, ni isa walang nawala na agaw. Gumanda pa ang ating ekonomiya, nakakapasok ang produkto natin sa China at nakakapasok din po ng maluwag ang produkto ng China sa atin. At hindi po tayo, kinukuhanan ng isla nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Yung ngayon pong ubod ng galing, hindi pro-China. Hindi pro-China at galit na galit sa China. Dahil meron usapin 350 tons of gold. Sa China, $100 billion. Kailangan makipagyera sa China. Kailangan galit tayo sa China. Dahil meron kaming ginto sa China, sa Hong Kong, na hindi namin makuha. Dahil money laundering. Gano'n na nangyayari . Kaya pumuputok po mga tambay . Nakita nyo po. Galit na galit sa China, pero may pera ka sa China. May pera at ginto ka na nasa China, pero galit ka sa China. Pambihira. Nakita niyo po kung paano po gaguhin at tarantaduhin at walang yain ang mga Pilipino. Di umano. Galit na galit ka sa China. Gusto mong dalhin ang bansa sa giyera na hindi mo naman kaya. Iaasa mo lang sa Amerika. Ang Amerika ay matalino na. Bakit ka mag-uubos ng isang damukal na pera? Sa bansa, ang Pangulo ay umihit-hit at gumagamit ng pulburon. Hindi naman bobo ang Amerika para suportahan ang isang presidente na may issue ng pulburon at merong pera na nasa China. Hindi po ba ito interest? Dahil may interest sila, kaya kailangan awayin ng China. Dahil naiipit. Kaya, hindi kaya ito ang isang malaking rason? Di umano? Kaya gigil na gigil sila sa China? Di ba? Dahil may pera sila sa China na naiipit. Hindi mai-release ang 350 tons of gold na nagkakahalaga di umano na $100 million. Billion $100 billion. Hindi million, for correction. $100 billion. Napakaraming pera. Nakita niyo po yun. Grabe, no? Kaya kailangan magkagiyera. Kailangan girahin ng Amerika ang China. Kung mananalo nga naman ang Amerika, makukuha na siguro yung ginto. Pero, isasaalang-alang mo ang buhay ng mga Pilipino. Ang buhay ng mga Pilipino. At ang mahihirap na katulad natin ay iisang bansa lang ang pupwede natin takbuhan. Wala nang iba. Pero sila,
na merong mga interes dahil may ginto pa sa China. Napakarami nilang kayamanan. Di ba? Napakarami nilang kayamanan sa mga bansa kung saan sila naglagak nito. At isa pa, napakarami rin nilang bahay. At napakadali nilang tumakbo dahil may mga sari-sarili silang eroplano. Anytime, buong pamilya nila, baka pati aso nilang alaga kasama pa tumakas dahil meron silang daladalang kayamanan at may kayamanan na rin sila doon sa pupuntahan nila. Di ba? Katulad po na nangyari sa Ukraine. Lahat po ng mayaman sa Ukraine ay nawala na. Iniwanan na po ang kanilang bansa dahil sa giyera. Dahil una-una nilang isasalba ang buhay nila at buhay ng pamilya nila. Yun po ang realidad. Real talk po yun. Kaya po lahat ng mayayaman sa atin, pati po ang Pangulo, mawawala po lahat yan, ang mga pamilya niyan, mga kabayan. Magsisitakas po yan. Hindi ibubuhis ng mayayaman, mga bilyonaryo ang kanilang buhay para sa bansang Pilipinas. Mga kababayan, yun po ang totoo. Kaya yan po, sana po pumutok po itong issue na ito. Paputokin po sana itong pinaputok ni Atty. Harry Roque na napakagaling at napakatapang nating presidente na naagawan ng Sandy Cay ang ating teritoryo na wala na. Kaya po talagang mga sikat na sikat po itong mga pangulo na ito. Si Pinoy, si Ramos, ngayon po ang Marcos, mga tambay. Ano naman kaya ang sasabihin dito ng mga kritiko, lalong-lalo po yung mga nababayaran po sa social media. Ipagtatanggol na naman nila yan. Pro-China. Kasalanan na naman ni Duterte yan. Puro kasalanan ni Duterte ang nangyayari sa bansa. Ganyan po nangyayari sa atin eh. Lahat po ng kapalpakan, isisisi sa mga Duterte. Lahat ng korupsyon, sa mga Duterte. Pagka naagawan ng teritoryo, sa mga Duterte pa rin. At ano pa isisisi? Sa Pogo. Pogo! Dadali na naman ang issue sa Pogo. Ganyan po yan eh. Pero, sa katotohanan, sila yung maraming itinatago na ilgatin yata at money laundering ang lumabas sa China. Dahil ang Hong Kong ay part ng China, mga kabayan. Ayan po, mga tambay, nakakalungkot. Naagawan po tayo sa panunungkulan po ng napakatapang at napakagaling na presidente na hinahangaan po ng makakaliwang grupo yata at hinahangaan din po ng mga media at hinahangaan din po yata ng mga oligarko, mga kabayan. Nagsama-sama na sila at hangang-hanga rin yata ang mga drug lord sa ating Pangulo. Di kaya, nagtatanong lang po si Kamanong. At syempre po, bilib na bilib din po ang mga korap na mga politiko. Bakit kaya? Nagtatanong na si Kamanong. Di naman po masama magtanong. Di ba? At syempre po, yung kabilin-bilinan po ng dating Pangulong Duterte, mga tambay, at ni Vice President, black voting po tayo para po hindi na maulit mga ganitong nangyari po sa ating bansa na nabudol po tayo at nabigyan po tayo ng ganitong klaseng Pangulo. At hindi rin po natin kailangan ang naglingkod po sa atin ng 19 Congress, lalo sa Senado at Kongreso, ang ginawa po sa atin, lalo sa ating kaperahan. Kailangan po, black voting, PDP laban solid po, mga tambay. Yun po ang kailangan natin at medyo may laban-laban po tayo sa dayaan pag tayo po ay nag-black voting, mga kabayan. At syempre po, maraming salamat po sa mga subscribers po natin sa buong Pilipinas. Syempre po, yung mga subscribers natin sa buong mundo na may Pilipino, may OFW, mabuhay po kayo, mga bagong bayani. Maraming salamat po sa mga subscribers po natin. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At syempre po, thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya. Tulong sa inyong lingkod. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hercio ng Canada, Jake Yahut ng 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam at si Annie Jo. Thank you po sa inyo, mga kababayan, sa mga biyaya pong pinagkakaloob po ninyo. At thank you rin po sa mga gusto po ng Tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po, sama po natin sa dasal at panalangin na maingatan po ang dating Pangulong Duterte, ang kanyang kalusugan, buhay, ay madagdagan pa sana po
ng mas maraming buhay at makabalik po sa ating bansa sa lalong mabilis. At siyempre po, ang pag-iingat po at maingatan po sa kanya po mga lakad at siyempre po pangangampanya. Alam naman po natin ang ating Vice President ay talagang masyado po nilang pinupolitika at talagang gustong-gusto po nilang pabagsakin. Napakarami pong kalaban, lalong-lalo pa ang makakaliwang grupo at nandiyan pa mga drug lord, mga tambay at mga korap na politiko. May mga oligarko pa riyan. Kaya isama po natin na maingatan po ang Vice President, mga tambay. Salamat po mga kabayan. Ingat din po tayo. Doble-doble ingat po tayo mga kabayan. Ingat-ingat po. Maraming salamat po. Sa muli. Paalam. Bye-bye.